dami pa ring bulaklak guys. Mas dumami yung kanyang bulaklak ngayon. Oh, isang klase ng begonia na alagaan nyo. Hindi siya maarte. Ayan oh, hindi siya maarte. Ang bilis niyang lumago guys kasi nga continuous talaga yung pagbigay sa akin ng dahon. Ang sarap nilang panoorin talaga pagmasdan na ang lalago. Ito ang aking humalumina na regular. Ayan o, malaki ng mga dahon niya. So yan, kahit regular, common ay maganda siya. Kasi nga ang dami niya dyan sa kanyang paso. Yan, dami niyang dahon. Itong aking regular na burl marks ay ayan, gustong gusto ko siyang ilagay dito sa loob ng bahay dahil nga kahit yan, regular lang siya ay napakaganda niya na pang indoor plant kasi nga ang bilis lang dumami ng nito dahon, mabilis siyang magdahon dahil nga sabay-sabay kapag magdahon ito. Ayan, lampas na siya sa kanyang pole. Yan, ang lago-lago na niya. So, gustong gusto ko siyang ilagay dito sa loob ng bahay as indoor plant. Kahit itong aking variegated na burl marks guys, ay napakalago na rin niya. Kaya lang, ayun, nawawala na yung kanyang variegation sa kanyang dahon. So, talagang mostly ay green na yung makikita dyan sa kanyang mga dahon. Wala pa siyang nilabas ulit na na variegated. So ilan lang yung naibigay niyang variegation sa akin. Merong isa dito kaya lang hindi na siya tumuloy na mag-unfurl. Ang tagal na niyan pero hindi pa rin nag-unfurl. Hindi ko pa rin kasi tumaharap na ayusin. Gusto kong maibalik yung kanyang variegation. So sana ay hindi pa huli. Sabi naman nung iba, kailangan lang kalbuhin pa, tanggalin yung mga green na sa kanyang dahon. Sana ay ganun ang mangyayari kapag maayos ko to. Maibalik pa yung kanyang variegation. Para mailagay ko na rin siya sa pool na katulad ng aking regular. Ito ding aking Brazil ay ayan, ang lago na rin niya. Yan din, lampas na rin siya sa kanyang pole. Ayan, na talagang isa ring paborito ko to na halaman dito sa aking munting hardin kasi nga yan ang nagpapaganda sa kanya. Itong yellow sa kanyang gitna. Ayan, so ito ay medyo malaki yung kanyang yellow sa gitna. Yung iba ay maliliit lang. Yung hindi gaano, ayan ganyan lang siya. Pero ito medyo malaki yung yellow niya. So mas maganda siyang tignan pag ganyan yung mga dahon niya. Yung lumalabas na variegation. So ito mga old na ito, nasa baba pero magaganda pa rin. Pinunasan ko lang kasi nga ang alikabok, sobrang alikabok ng mga dahon nila. Ayan. Kaya ito rin yung isa kong gustong nilalagay dito sa loob ng bahay. Ito pa, ang lago na rin niya, si Silver Violin na ayan, malapit na niyang malampasan din yung kanyang pole. Konti na lang, ilang dahon na lang yan. Yan, mapupuno na niya. So last year ko to na collection. So ayan, ang dami na niya. Yung dahon niya noon ay maliit pa ganyan yung kanyang dahon noon. Yan, ganyan. Wala pang shape hanggang palaki ng palaki yung kanyang mga dahon. Yan, pahaba ng pahaba and paganda ng paganda yung kanyang shape. Hanggang ganyan na yung mga dahon niya ang haba ng lalaki. Yan, so
So, siya rin yung isa kong nilalagay dito sa loob. Hindi ako masyadong naglalagay na ng mga may variegation dito sa loob. Si Brazil lang ang nilagay ko na variegated dito sa loob. Itong aking marble queen photos na ito yung isang oldest plant dito sa aking munting hardin. Halaman pa to ng aking nanay, kaya yan, hindi ko siya winawala talaga. Buhay pa rin hanggang ngayon. So ayan, malago na siya. Kaya lang may mga kalbo pa siya na part dyan sa kanyang pole. So yung mga yung mga mahaba na dito sa baba, pinapagapang ko rin dyan para matakpan lahat yung mga kalbo dyan na part. Pero maganda na siyang tignan. Maganda pa rin siyang tignan. Ito, yung mga dahon niya dito sa bandang taas ay malalaki. Yan, compared dito sa baba. Pero okay lang naman. So gustong gusto ko yung mga bago niyang dahon, ang ganda. Ito ring aking pink princess. Ayan, ang lago na rin niya. And ayan palaki ng palaki yung mga dahon niya ba na binibigay sa akin. Kaya nga lang, ayan, wala siyang gaanong nilalabas na pink sa kanyang dahon. Ganyan lang. Ganyan Ayan. Pero ang ganda pa rin niya na tignan. Kasi nga ang lago na rin niya. Ayan malaki na yung mga dahon niya kasi nga talagang yung mga ugat niya dyan ay mahaba na Ayan. So sana yung mga susunod niyang mga dahon dyan ay mas may variegation na sana. Ayan. Kahit mga ganito lang sana Ito din, itong aking 2021 na collection ng begonia. Talagang ayan hindi na siya magpaawat na magbigay ng dahon pa dyan. Talagang continuous yung kanyang pagdadahon. Ayan yung mga bago niyang dahon na malapit na niyang mapuno yung kanyang paso. Kaya gandang ganda ako dito kasi nga ayan, ang lago-lago pa rin niya. So kung gusto nyo mag-alaga talaga ng begonia guys, ito yung isang klase ng begonia na alagaan nyo. Hindi siya maarte. Ayan hindi siya maarte. Dami niyang dahon, ganda, ang lalago, ang tataba ng kanyang mga dahon. Ayun yung mga old niya ayan, medyo maliliit. Ito malalaki na itong nandito sa harapan. And yan ang kanyang bulaklak, white. So ayan yung aking isang may recommend sa inyo na begonia guys. Ayan, promise hindi siya maarte. So ayan 2021 ko siya na collection. So ngayon ay buhay pa rin naman siya, nagtatribe pa rin sa akin. So dito sa aking lugar hindi naman ganun kataas ang humidity. Hindi siya masyadong ma-humid. Pero ayan, nagtatribe naman siya sa akin. Ito din itong aking silver na begonia. Ang bilis niyang lumago guys kasi nga continuous talaga yung pagbigay sa akin ng dahon. Ayan, so masasabi ko rin hindi ito maarte na klase ng begonia. Ayan, ang bilis pa niyang magdahon talaga, continuous. So nagkasanga-sanga na ito ilan na rin yung kanyang sanga, 3 yata. Oo, 3. Yan, 3 na nga. So kaya siya mabilis na bumami dyan. And talagang palaki ng palaki ang mga dahon niya. Kaya mas lalo siyang magandang tignan dahil ang lago-lago na niya. Ayan. Kaya kahit everyday ko sila nakikita, kung ganyan naman kasi ang makikita mo kalago, diba guys? Hindi ka rin magsasawa talaga na pagmasdan itong mga halaman na to. Ito din
So, nung nabili ko siya last year, June ko to nabili. Meron siyang 7 dahon. So, meron na ako natanggal dyan na 2. So, ito yung natirang 5. And then, yung iba ay under my care na, oh. Ayan, oh. Ang dami na niyang naibigay sa akin, guys. Sunod-sunod. Simula nung nakapaglabas siya ng 1 dahon. Sunod-sunod na, ayan, oh. So, ilang dahon na siya. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ang dami pang maliliit dyan, oh. So, more than 10. More than 10 na yung naibigay niya sa akin. So, yan pa rin yung kanyang pot nung time na nabili ko. Hindi ko na siya binalitan, and kahit yung kanyang potting mix, guys, hindi ko na ginalaw. So, ayan. Ang dami na niya. Ang lago na niya. So, ang ganda nito, kulay pink ito, yung kanyang dahon. Hindi na nga lang halata kasi nga ayan ang alikabok, and then nag-fade na yung kanyang pagka-pink. Pero pink yan, guys. Kaya lang itong mga nilabas naman niya na bago ay hindi pa kita, oh. Siguro depende yung ano kasi, yung light requirement talaga para sa mga halaman. Kasi nga dito sa aking ano naman, munting hardin ay hindi sila nakaka-receive ngayon ng morning sunlight dahil nga nag-iba naman yung direction. So wala pang nakakapasok ngayon na morning sunlight dito sa aking munting hardin, kaya hindi yan kita, oh. Hindi kita yung mga pink niya, pero pink yan, guys. Ang ganda. So mag-insert na lang ako ng ano, ng magandang ano ba, yung picture na may maganda siyang mga dahon. Ang ganda. Yan. So, naka 8 months na rin sa akin to. So, ito pa yung 2 kong begonia, guys. So, malalago na rin sila. Ito ay ano, 2021 ko din to na collection. Yan. Pinahingi lang to sa akin ng aking pinsan. Ito rin, bigay din ng aking ninang ito. Yan, o, ang lago-lago niya. And, ang dami pa niyang upcoming dyan na, ayan, dahon. Ilan ba yung nakita ko dyan? Ay, isa na lang. Ayun, nandun pa sa gilid, oh. Ayan. Oh, so, ito hindi sila maarte din na mga, ano, varieties ng begonias. Yan, ang lago na rin nila. Ito ang lalaki ng, ano niya, oh, dahon din niya. Ito pa si Domino na peace lily. Ayan, so ang ganda rin niyang tignan kasi nga bukod sa ayan, magaganda yung kanyang ano, oh, variegation sa dahon. Ay, napakalago na niya, and pataba ng pataba rin yung kanyang mga dahon, oh. So ito yung mga dahon niya na latest, madami. Ito, napaka shiny. Kaya lang itong isa ay nasunog. Ewan ko, wala pa namang nakakapasok na init dito sa aking munting hardin. Ayan. So, ito yung mga old na dahon niya. Pero hindi ko pa rin tinatanggal. Ayan. So, ang dami na niya. Ito nung naibigay sa akin, ganito lang, oh. Ganito lang kapayat yung dahon niya, guys. Ganyan. As in, baby. So, ngayon ay, ayan, ang dami na niya. So, 2000, ano ko yata to, 2021 yata na ipahingi sa akin to. Or 2020. So, hindi ko pa masyadong pinapansin noon kasi nga, ang liliit pa ng kanyang mga dahon. So, ngayon, ayan, napapansin na siya. Napapansin ko na. Kasi nga, sobrang lalaki na rin yung mga dahon na binibigay sa akin, oh. Compared sa mga nauna niyang dahon. So, ayan. Naaaliw din akong ano ba, tumingin sa kanya. Basta nagabi ako dito sa aking munting hardin. Ayan. Ayan. Kasi ang ganda rin nga ng kanyang dahon. Iba pa yung isa na klase natin ng peace lily na variegated din. Ito din, kahit common siya na halaman, ang ganda niyang tignan kasi nga, ayan, oh, ang lago-lago na niya.
Ayan, so na dumami na rin yung kanyang dahon sa wakas. Na laging na, eto na, nilaw na to. Laging nasasagi din ng ano ko to, ng mga pusa ko. So once yan na nasagi, mababali na yung kanyang mga dahon, matatanggal na talaga. And meron pa akong maliit dito, oh. Ayan, malago na rin siya, oh. Medyo lumaki na rin yung mga dahon niya. Yan ang nagpapaganda sa kanya, yung nag-orange diyan sa kanyang ano, oh, mga tangkay. Yan din yung kanyang ano ba, beauty diyan sa kanyang mga tangkay, nag-orange. And of course, itong aking mga epicea, ayan, ito, akala ko hindi ko siya mapapalago, pero ngayon ang lago-lago na rin niya. Kaya ang ganda rin niyang tignan, lalo pat ayan, meron rin siyang naibibigay na daon sa bulaklak. Ayan, oh, 'di ba? So nung una ay isa lang ang lumabas na bulaklak sa kanya. So ngayon, ayan na, tatlo na 'yan. So nauna nang bumuka itong isa. Ewan ko kung meron pa. So akala ko ay mamamatay ito eh. Kasi nga ilang taon na sa akin, 2021 ko pa ito na nabili. So ang bagal, talagang ang bagal niyang makadahon, makadami. Namamatay talaga yung iba niyang dahon pag may may dadahon siya, ganyan. Mamamatay din. So buti na lang, ayan, nakarami naman siya sa wakas. Ayan, pinapalaki ko yung dalawang yan para mai-transfer ko siya soon. Yung isa dyan. Antayin ko lang makamature ba para mas mabuhay siya kapag nilipat ko siya sa sarili niyang pot. Ayan. O, diba? Ang ganda ng kanyang bulaklak. O, grabe naman si Somi. O, ito pa yung isa na yellow din ang kanyang bulaklak. Ayan, na talagang, ayan, ang lago-lago niya. So iba pa yung nandun sa taas, guys, sa terrace namin, na yun yung mother plant ko, or ito yata, kasi yun pala yung nandun ay na lang. Ay, oo, ang gulo ko talaga. Nireplant ko lang yun. Kasi nga ay, medyo pumangit. Ayan. So, ito yung nakalagay dito sa baba lang. Dito sa aking vertical wall. Ayan. So, ayan. I-compare ko yung kanyang, guys, bulaklak. Bulaklak nilang dalawa. So, ito mas lighter yung kanyang pagka-yellow. Ito naman, mag-golden naman. Golden yellow na parang may sa gitna din, oh. Medyo nag-orange diyan sa kanyang gitna. Ayan, 'di ba? Parehas silang maganda and parehas na malalago. Ayan. So ipakita ko rin yung yung yellow doon sa taas, yung nandun sa terrace. Ito yung nandito sa terrace. Ayan, na ang dami pa ring bulaklak, guys. Mas dumami yung kanyang bulaklak ngayon, oh. So, mas lalo siyang gumanda dahil nga yan sa mga bulaklak niya. Ang dami, oh. And ang dami na niyang mga runners dyan. Punong-puno na siya sa kanyang kanyang hanging pot. Kasi ang lalaki ng mga dahon niya, oh. Yan, parang yung mother plant nito sa baba, ang lalaki ng dahon. So ito medyo maliliit pa, oh. Pero meron na rin siyang malalaki diyan. Ito rin ang lalaki ng mga dahon. Ito. So ito medyo malambot na siya, kailangan na namang diligan. Kasi mahangin ngayon. Yan, madali lang mag-dry pa yung kanilang lupa. Ayan, 'di ba, guys? Oh, ang dami niyang bulaklak. Oh, and ang lalaki ng mga dahon. Ito nga, oh, kasing laki na ng ko to, oh, palad ko, oh. Ayan. So
talagang ayan mapa common na mga plants, basta malalago sila, ang ganda nilang tignan para sa akin. Ayan. And then ito naman yung mother plant ko na si Pink Flamingo. So yung nandun sa taas ay anak na lang yon. So ito mas malaki yung mga dahon niya, 'di ba guys? Malaki. And ang dami na rin niyang mga runners diyan. Ayan. Oh, ayan. Ito pa. Ang dami. So ang ganda nilang tignan kasi ang lalago. Ito bagong dilig, kaya yung pagka-pink niya ay kitang-kita, hindi fade yung kanyang hindi faded yung kanyang color. So ganyan ang itsura kapag bagong dilig. Yan. Maganda yung pagka-pink niya. Yan. So balak kong ilipat na naman dito yung mga mga epicea ko guys, dahil maiinitan sila doon sa terrace ngayon kasi nga pa-summer na. So I'm sure talagang masusunog yung mga dahon nila doon. So balak kong ibaba ulit sila. Oh, ito pa. Ayan. Ang lago-lago na rin niya si Ruby Eye. Ang ganda ng kanyang bagong dahon, oh. And then kapag nagsisilver or gray na yung kanyang mga dahon, ang alikabok guys ng mga dahon nila, ayan o, tingnan nyo yung kamay ko, oh. Yung napunta sa sa kamay ko, malikabok kasi nga ayan, tuyo ang daan. So pero nung linggo umulan ayan, ang laguna niya, ang lulusog ng mga dahon niya, ang lalaki. Yung mga una niyang dahon noon ay maliliit ayan o, yung mga dahon niyang nauna. So ngayon ito malalaki, matataba. So itong mga lumampas ay kukunin ko na yan. Gusto kong bigyan din yung pinsan ko, yung nasa baryo, yung laging nagpapahingi din sa akin ng mga halaman. Mahilig sa begonias. Ayan. So yun ang pagbibigyan ko nito. And yung isa ay iwan ko din naman dito sa akin. Magtatanim din ako ulit, magpropagate ako para mailagay ko din sa loob ng bahay din. Ayan. Doon sa corner ko dyan sa loob ng bahay, yung aking shelf doon ko ilalagay. Ang ganda, 'di ba? Kasi nga ang lago, ang sarap nilang tignan, ang lalago nila. Ito din lampas na siya diyan sa kanyang sa kanyang paso. Inaayos ko lang to kaya lang talagang lumalabas din siya. So medyo pahabain ko lang siguro yung niya, mga ugat bago ko siya kunin dyan. Parang ito maiksi pa yung mga ugat niya ayan, si silver satin din naman to na Scindapsus. Ito din ayan lago-lago na rin niya, itong bigay din ng ninang ko. Ayan, yan na yung lumampas sa kanya. Iniikot-ikot ko lang to kaya ganyan nakatayo yung mga niya, mga dahon ba niya dyan sa kanyang paso, and kailangan na ring dagdagan yan ng lupa. Konti na lang yung lupa sa kanya, hindi na yung mga ugat sa lupa kasi nga malalim na yan, kailangan nang dagdagan ulit ng lupa. Ito din ang aking fern na ito, ang taas-taas na niya, na hindi ko pa na-transfer sa mas malaking pot. So gusto ko siyang ilagay sa white pot guys, na malaki, para mas maganda siyang tignan lalo. Yan, ang lago na rin niya. So yung mga bakante dyan, nako, patay na yan. Dyan dumadaan yung mga pusa ko, lagi sila dyan. Ay nako, hindi sila mapigilan dahil malalaki na sila. Ito pa, ayan dumami na rin ang kanyang dahon guys, itong aking caladium na to.
Ayan o. So, diba ito yung pinakita ko dati na dahon niya. And ito lang. So, ngayon ayan, nadagdagan ulit o. Ayan, ito pink ulit yung ilalabas niya. So, yung ibang dahon niya ay white. Yan, white. Yung iba naman ay pink. So, ang ganda niyang tignan. O, ayan. Kahit si red lipstick. O, ito o, nadagdagan na rin ng kanyang dahon, guys. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, hanggang 2 lang 'to ang dahon niya, dinadahon dahil nga maninilaw na agad yung isang dahon niya kapag meron siyang bagong idadahon. So ngayon, ayan na. Ang lago na niya, guys, and ang lalaki ng mga dahon niya. Ito yung latest niya oh. Ito. And ito yung dinagdag ko sa kanya. Meron na ring diyan, upcoming. And ayan, meron pang isa ulit dito oh. Ito, susunod dito sa bago niyang dahon na to oh. Ang ganda nitong niya dito oh. Yung pagka-red niya diyan. Kalat yung kanyang red. Ayan, ang ganda. 'Di ba? And ang lalaki. Ayan. So ito yung mga dalawang caladium ko na magaganda dito sa akin. And sila yung mga buhay pala. Ayan, sila yung mga buhay. Ayan o, ito ang ganda rin nito. White and pink yung kanyang dahon. Akala mo magkaiba, pero isa lang to na klase ng caladium. Ayan, so mas maganda yung pink na dahon niya. Ito konti lang yung pink niya dyan sa dahon. So ang lalago na nila talaga, hindi na mapigilan yung paglago nila. So ewan ko lang ngayong pa-summer. Ayan. Basta ang ganda nilang tingnan ngayon. Kahit kahit araw-araw ko silang nakikita. Ang lalago kasi nila, ang sarap nilang tignan, panoorin. Ayan. Etong aking Noid Maranta naman ayan. Hindi na rin nagpapaawat sa pagdadahon, pagbibigay ng dahon. Continuous yung kanyang dahon, guys. Ayan, may mga bagong unfurl, and ayan, mayroon pang hindi naka-unfurl dyan. So halos mga ko na to, itong mga dahon na to ay under my care na. Although ito ay madami na siyang dahon nung napa-freebie sa akin ng aking seller. Pero ayan, almost na yan, or mostly ay mga ko na to, mga under my care na itong mga dahon na to. Marami rin yung mga natanggal ko na noon na mga dati niyang dahon. So ayan, and dati ay hindi ko to laging nilalabas, dun lang sa loob sa aking dyan, shelf. Kaya lang napapansin ko, syempre hindi siya nakaka-receive masyado ng bright light. Di katulad dito sa labas, hindi talaga makikita yung niya, yung mga black niya dyan, guys, sa kanyang dahon. So ayan, dito ko na lang siya nilalagay sa labas, dun sa hindi na naiinitan. Ayan, kasi nga talagang magdudroopy ang mga dahon magbababa yung mga dahon niya. Ayan, kaya hinanapan ko siya ng magandang area dito sa labas. Kaya ayan, lumalabas din naman yung mga ganyan niya mga black niya. Kasi magandang tignan kapag makita talaga yung black sa kanyang mga dahon. Ayan. And then yan, syempre yung mga silvery dyan sa kanyang dahon ang nagpapaganda sa kanya. So yan, ang lago-lago niya. Kasi nga continuous yung kanyang mga dahon. Ayan. So mas mas madaling alagaan kaysa kay Red Maranta. So nakabili ako ulit ng Red Maranta ko, guys. Sana ay mabuhay ko naman yun. Kasi mas makapalang dahon nun, pero mas sensitive pa siya. Ito mas manipis ang dahon niya.
Yan. Ito ang aking palichiyay na camouflage. Ayan. Ang lago-lago na rin ito. Nanilaw na nga lang yung mga malalaki niyang dahon. Ayan. Kahit ito, may naninilaw na sa kanya. Pero, malago pa rin siyang tignan. Yan na yan, may flower siya. Oh. Ayan, diba? So, yan yung mga malalago dito sa aking munting hardin. Ang ganda nilang tignan pagmasdan.